balikan ko lang din po yung tungkol po sa naging hearing last time. Punta po ako sa iba na issue. Last time po nagkaroon ng hearing tungkol po dun sa excise tax. Kasama din po namin dito si LPGMA President Arnel T. May binabanggit po siya tungkol dun sa mga big oil companies na hindi agad makapagbibigay ng diskwento sa kanila pong mga customers. Ano po talaga ang nangyari dun, ma'am? Bakit itong mga small-time players natin na nagbebenta nitong LPG at kerosene kaya agad nabawasan yung presyo ng kanilang produkto, pero with the big-time oil companies, hindi nila agad maibigay? Ano pong paliwanag doon? First of all, kailangan natin muna ng guidelines from BIR, how to implement this. Kasi nag-issue na ngayon, nag-announce na ngayong presidente, but wala pa yung paano ba i-implement yon. Kasi ang excise kasi kina-charge yun pag import mo eh. Hindi yung kailan ka magbebenta. Kailan papasok ng Pilipinas, tsaka siya sina-charge. So, yung mga binibenta ngayon, nabayaran na yung excise nun. So, in terms of kay Arnel, sila kasi may Arnel is ano lang yan adjustment sila once a month lang yan. Mas madali siyang i-manage. Pwede naman i-credit lang yan, no? Bawiin nila in the future, yung ibabawas na yun, ano? The big oil companies kasi, mas complicated siya kasi mas malaki yung scale nito at mas marami silang produkto na pinapapasok. At mas madalas sila mag-adjust ng presyo at mas madalas din sila mag-import. So, but I think may paraan naman yan. May paraan naman paano gawin na halimbawa, kahit nabayaran mo na, ibawas mo pa rin, pwede naman siyang i-carry over na lang sa susunod mong babayaran na lang. So, pero I'd rather we wait for the instructions of BIR kasi sa sa Department of Finance. So, kailangan nila ng guidelines para masigurado din na mabawas nila as soon as possible. Oo. So, pero as we speak now, ma'am, itong mga big oil companies, hindi pa rin nakakapagbigay ng bawas presyo dun sa mga produkto nila na LPG at kerosene? Sa LPG ng big companies. Yes po. Alam ko wala pa kasi wala pang instructions sa BIR kasi baka I guess, ang iniisip nila, magbawas sila tapos hindi pala i-allow, baka future importation ang sabihin ng BIR. So naghihintay din sila ng instruction para klaro sa lahat kung kailan i-implement. So ang paliwanag na talaga dito, dahil mas malalaki sila, mas komplikado na magbawas agad compared dun sa mga small-time players, yun po talaga yon? It's not just that. It's also the clarity of the instructions. So, tsaka mas ang malaki sila and then they also import more times than the smaller ones. Ang mas maliit kasi the smaller players siguro once a month sila nag-i-import. So mas madali siyang i-trace. Yung the bigger companies, mas madalas sila magpapasok ng supply kasi every month. So may mga logistical problems lang dyan. Pero I think kung maayos naman yung instruction ng BIR, posible naman yan na i-implement ka agad-agad once ma-issue nila yung instruction. Oo nga Secretary, kasi parang ang tingin ng iba, parang mas nagiging lax tayo dito sa mga big oil companies. Kasi 'di ba parang iisa lang naman po ang rules sa sa pagbawas nitong tax, maging sa pagbabayad ng tax itong mga small players and big players, o may pagkakaiba po? Yeah, para-pareho lang yan. Ang sinasabi, I think hindi ko lang narinig ang interview niya. But ang sinasabi niya, pwede nilang gawin kaagad ang implementation nila, na halimbawa, kung sabihin ng BIR, bukas, babani na yan, pwede nilang gawin. For the big players, kung ganun din yung instruction ng BIR, ganun din pwede nilang i-implement. The complication is probably kung paano i-reconcile, no? But if kung ganun po ang rule ng BIR, it doesn't differentiate kung malaki o maliit yung company. Gaano pa daw po katagal bago ito ma-reconcile ng BIR para maramdaman na po ng mga consumers na bumibili dito sa big oil companies yung bawas presyo sa LPG at sa kerosene? Ang DOE po, hinihintay lang nila po yung instruction ng BIR kung paano i-implement. Kasi hindi po sa under the DOE yung collections, no? Nung kahapon nung press conference with sa Malacanang kahapon, sabi nila within the day or
as soon as possible, mag-i-issue sila ng IRR. So, hinihintay po namin yan. Hoping na this week po siya lalabas. So, Secretary, kaya Wag naman this week, dapat nga ngayon or kahapon. today, dapat kahapon pa. Opo. So we're waiting for that kasi pag nagsabi na kami nag-set din kami ng sarili naming rules pero wala pa yung rules ng BIR, then baka hindi kasi sila yung nasusunod kasi. Oo. Kaya importante, Secretary, makapagpasa sila lahat ng unbundling, no? Kasi dun sa submissions nila, makikita din natin yung binawas na tax. Tama po ba? Opo, actually, kung may binawas na tax yan, makikita mo kaagad sa pump price, sa presyo nila. Kung sinabi, halimbawa, kasi ang excise tax kasi, definite number yan per liter hindi yan porsyento. So, pag sinabi, halimbawa lang, kung 3 piso yung bawas, dapat sa pagbenta, 3 piso din yung bawas. Basta lang po malinaw dun sa mga syempre nag-iisip ngayon na kaya hindi pa nagbabawas tong big oil companies dahil pinapaboran sila kaysa sa small-time players. Hindi po ganon? Hindi po kasi, kahit sila yung mga maliliit, hindi pa naman nagbabawas ngayon. Sinasabi lang nila na kaya nila, kaya na kaagad, no? But I don't think anybody has lowered the price as of yet. Secretary, pareho lang yan yung treatment. Secretary, sabi po sa amin mismo ni Sir Arnelty, nakapagbawas na daw po sila. Kung ngayon po nag-announce yung Pangulo, a day after, bawas presyo po agad sila sa kanilang mga produkto. So I have to check on that kung ano yung status nila kasi wala pa sila notification sa amin, ano. So I'll check on that kung ano yung ginawa nila. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kami mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.